PNP, no? Eto na. Oy, bago tayo mag-start, kwento ko lang kanina. Talagang grabe yung pagkasabaw ko kanina, yung last part ng ano natin, no? Last part ng vlog natin kanina. At eto pa ha, sa mga manonood po at mga bashers. Kanina po tungkol doon sa content natin about INC, yung Net25. Lahat po ng teryada ko doon, hindi ko po pinipersonal. Patanong lahat. Di ba sabi ko, ang lumalaban sa Quadcom, mga kababayan, alam po natin yung mga galit sa Quadcom, yan yung mga tinamaan ng sinasabi natin o nasagasaan ng Quadcom. Sino-sino sila? Sila yung mga tao na wala ng biyaya, wala ng benepisyo na kukuha kasi nagsarado na ang Pogo. Di ba? Yung sa EJK, mga kababayan, galit sila na mabulgar. Eh bakit ngayon ang Net25 binabanatan ang Quadcom? Sabi ng iba, oy, ano yan? Ang sinasabi ng host, wala dyan kinalaman ang pamamahala. Okay, mga kababayan, nandun tayo. Pero, ganun din po yung narrative ng SMNI noon. Diba? Pumapayag nga kayo eh. Narrative ng SMNI, sabi ng SMNI, ang host namin, mayroon silang freedom of speech. So kahit anong gawin nila, hindi namin stand yun. Wala kaming pakialam doon. 'Di ba? Sabi ng SMNI yon, mga kababayan. So hindi nga kayo pumayag dati na gano'n eh. Sabi nyo, hindi pwedeng gano'n. Dapat meron pa rin dito na namamahala. Sila kasi yung maglalabas. Ilalabas ba to o hindi? Gano'n, di ba? O, ganun ang argumento ninyo. Kaya ginagaya ko lang po yung sinasabi natin doon sa SMNI. Okay, pagbigyan ko kayo sa mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo. Hindi po ako nakikipag-away sa inyo, ha? Halimbawa po, hindi alam ng pamamahala at ngayon nakarating sa kanila. So, they should at least punish yung mga host. Diba kung hindi alam yun ng pamamahala? Pero pag walang ginagawa ang pamamahala dyan, mga kababayan, kasi ang alam nyo, kaya ako po kinontent yun, not to destroy the INC. Okay? Kasi mahalagang parte yan sa akin eh. INC ako dati. Ang magulang ko puro INC. Hindi ko po sila sinisiraan. What I'm trying to do, okay? What I'm trying to do is mapigilan yung mga taong ito na nandyan sa circle ng INC pero nagagamit sila kasi laging magkadikit. Net25, INC yan. 'Di ba? Kung hindi bibigyan ng pansin ng pamamahala yan, sino ang masisira? INC. Kaya ako po kinontent yun. Kasi pinag-iinitan nila ang Quadcom eh. 'Di ba? Wala po akong intensyon sirain kayo. Ang gusto ko nga mangyari, makarating sa pamamahala para nang sa ganon, mga kababayan, mga ka-GP Natics, okay? Huwag po kayong magalit sa akin kasi ang gusto ko, yung mga kapatid natin na INC, malaman ito ng pamamahala para mapigilan po natin yung mga tao na ito. 'Di ba? Kung hindi alam ng pamamahala yan, at least isanction nila. I-punish nila yung mga tao nito. Mapipigilan. 'Di ba? Kasi kita nyo, may nag-message pa sa akin, sir, dati rin akong INC. Oh, bakit dati? Eh, ang problema kasi, sir, ganito. Sabi ng pamamahala dati, tagubilin, bawal makialam ang sino man sa politika. Noong panahon ni KRD Manalo, 'di ba? Bawal pumasok, makialam or magkomento sa politika. Eh ngayon, hindi lang komento ang ginagawa, mayroon ng mga papasok sa politika ng mga INC. 'Di ba? Mga kababayan, oo, tao din 'yan. Kaya lang pag ganong usapan na, dapat medyo lumihis ng konti. Eh, nakita natin yung propaganda ng Net25 eh. Parang SMNI the second. 2.0 ang ginawa. Diba? Oh, wag po kayong magalit ha. Ako po, mahal ko po ang mga INC. Dahil ang nanay, ang mga kapatid ko, magulang ko, lolo't lola ko, lahat po yan. Puro INC. At ayaw kong masira ang inyong pangalan. Kaya po, sinasabi ko na kung hindi alam ng pamamahala, dapat parusahan, isanksyon yung INC. Kasi ang dami nag-comment kanina, kita nyo yung views ngayon, nasa 20,000 na.
Hindi pa nag-update sa inyo, pero nasa 20,000 views na. 'Di ba? Oh. Hindi po ako nagagalit. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo tinitira. Ang tinitira ko lang yung mga nandoon. At saka bakit hindi ko inaalis yung INC doon, Iglesia ni Cristo? Kasi para ma-call out ang Iglesia ni Cristo, ang pamamahala, kung hindi po nila alam yun nangyayari sa Net 25. 'Di ba? Ganito yan mga ka-GP eh. Kung ikaw ay isang may inaalagaang pangalan. Tapos yung mga nasa baba mo, hindi gumagawa ng maganda. 'Di ba? Meron bang pananagutan ang nasa taas? Siyempre meron. Pag hindi nila ginawa ng paraan 'yun, ang masisira ang buong iglesia, ang masisira. Naintindihan nyo naman po siguro yung sinasabi ko, hindi ko po kayo binabanatan. Ginigising ko yung mga kababayan natin, mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? Ginigising ko po sila na sana ay ipanood ninyo sa mga diakono, diakonesa nyo o kung sino man dyan sa area ninyo, sir. Alam ba ng pamamahala ito? Kasi sabi nila, huwag tayong makikialam pagdating sa politika. Yan ang tagubilin. Oh, ba't ngayon, usaping politika yan eh. Di ba? Pwede naman pag-usapan, maraming pwedeng itapik, ba't politika pa? Oh. Di ba? Hindi ko kayo tinatawanan, pero nangingiti ako doon sa mga sinasabi nyo sa akin. Kasi may mga nagagalit. May mga nagagalit, mayroong mga open-minded naman. Ang ano ko doon, puro patanong eh. Ang sinasabi ko, ganito, sino ba ang kalaban ng Quadcom? Ano ba ang ginagawa ng Quadcom? Di ba? They wanted to reveal the truth, to know what is the truth. Ngayon, mga kababayan, kinakalaban din ng Quadcom. Yung sugal, pogo, illegal. Pinipigilan din, hinahanap din ng Quadcom yung mga biktima ng EJK. Eh kung iisipin mo, mga kababayan, sino ba yung mga nagagalit sa Quadcom? Siyempre, sila yung mga nawala na ng benepisyo kasi ang Pogo wala na eh. Ang EJK lumalabas na kung sino yung mga pangalan nakasangkot. Sino yung mga gumawa, sino yung lumabag sa batas. So therefore, mga kababayan, pag kinalaban mo ang Quadcom, saan ka kasali? 'Di ba? Nandoon ka sa kabilang side. Hindi ka pwedeng, hindi, kinakalaban ko lang ang Quadcom, pero kampi ako sa mga biktima. Kampi ako doon. Hindi. Kalokohan yun. 'Di ba? Oh. Dapat tanggalan ng programa si Marco Beta dyan sa Net25. Ako, agree ako dyan. O, 'di ba? Kung hindi alam ng pamamahala yung ginagawa nila, so this is about time na gawan nyo ng aksyon. Gawan nyo ng aksyon. Kasi masisira po ang Iglesia ni Cristo. Sana yung mga nandito po, alalahanin nyo po, ako hindi po nakikipag-away sa inyo. Mga kaibigan ko kayo ang buhay ng channel na ito, hindi po ako nakikipag-away. Ang sa akin, mahal ko kayo, gusto ko i-call out ang INC. Okay? Hindi ito yung propaganda ha. Hindi propaganda yung ginagawa ko. Kasi, sabi nyo, pinakinggan ko yung mga komento nyo kanina, Sir, walang opinion yan ng host. Walang kinalaman ang pamamahala dyan. Okay, kung walang kinalaman ang pamamahala. Pero may pagsasala bago mo yan i-vlog. Bago mo yan sabihin i-ere. Merong pagsasala yan na ginagawa sila. Ano yun, hindi nila sinala? So may negligence. Kung hindi naman nila alam at wala talagang pagsasala, ngayon yung time para ma-reconsider natin na mali yung ginagawa ng mga hosts. Diba? Sabi ni Reynaldo Andoy, si Marco ay kasiraan sa INC. Dapat gawan na nila ng paraan. Pero marami nag-comment marami nag-message. Matagal na daw tiwalag si Congressman Marcoleta, sabi nila. Hindi ko alam hindi ko po alam. Ang sabi naman ng nanay, hindi rin daw binoto ng iglesia si Marcoleta.
Di ko na alam. Mga kababayan, nagugulumihanan na po ako doon. Okay? Mhm. Evan